Hello! Andito nga pala tayo sa... Lish, Germany po. So nakita natin si Kabayan. Kabayan, ano ulit pangalan mo? Ako po si Renz Dave Latoza po. Ako nga pala si Robert. Nice meeting you. So napadpad kami rito sa Lish. Actually yung Lish, how many minutes siya sa Frankfurt? Kapag sa Frankfurt po, from dito, is siguro po mga 2 hours po, ganun po. Renz, napakaswerte mo. Isa ka sa pinakamapalad na katulad ko. Opo. Na nakarating dito sa Germany. Alam mo naman sa Pilipinas na medyo mahirap ang buhay. Opo, May gusto ka sobra bang pasalamatan dahil nakapunta ka rito sa Germany? Opo, gusto ko pong pasalamatan. Una, syempre po si God kasi nabigyan po kami ng opportunity po napakapunta po dito. And then si Mommy po na nag-work po siya dito and then sinikap niya po na i-petition po kami para at the same time makakuha po kami ng mga magagandang opportunities and mas maging maayos po yung pamumuhay. Simula nung dumating ka sa Germany, ano yung naging impression mo dito sa Germany? Kamusta yung mga surroundings at saka yung culture? Ano yung napansin mo na pagkakaiba? So, umpisa muna nung dumating kayo sa Germany, kamusta? Nung dumating po kami dito sa Germany, syempre po na-amaze po kami lalo na nung pagdating po namin dito sa Lish po. Kasi nakita ko po na sobrang linis ng daan and yung mga tao po dito is talagang napaka-disiplinado po, especially when it comes to basura. Kasi lahat po sila dapat nakasegregate ng maayos and talagang sumusunod po yung mga tao. Medyo nanibago ka ba sa lugar? Na-culture shock ka ba? Hindi naman po masyado kasi nakatulong po sa akin, lalo na sa adjustment ko po, nakatulong po sa akin na may mga Pilipino po dito and parang nakabuo po kami ng community po dito mga Pilipino and dahil nga po doon, nakapag-adjust po ako ng mas maayos po. Galing na. So far, masaya ka naman na nakarating kayo sa Germany? Sobra po kasi ang dami pong opportunities na nag-open and ayun nga po, parang mas ma-achieve ko yung mga gusto kong gawin po dito. So regarding sa opportunity, so since na dito sa Germany is German speaking country, paano pala yung sa school nyo? Nag-aral ka na ba dito ng German or ano naging process mo ngayon? At saka ano yung ginagawa mo ngayon? Ngayon po, nag-aaral po ako ng Deutsch course ko po sa Gießen po. Ngayon, Renz, gusto kong matanong, sinong kasama mo nung nagpunta ka rito? Nung pinarasis ng mother mo, yung documents nyo dito sa Germany, nung nandun pa kayo sa Pilipinas, sino mga kasama mo nung dumating ka rito? Nung dumating po ako dito, ang kasama ko po is si daddy po tsaka yung kapatid ko po. Nung nag-aayos po kami ng mga papers po for visa, ang kasama po namin is yung tita ko po. Galing. No? Napaka family supportive at saka oriented yung family mo. So, galing. So, gaano katagal na process? Meron ka bang idea nung nag-start kayo mag-process nung in-invite kayo ng mother mo rito? Umabot ba siya ng 1 year or 6 months? Hindi ko po sure kung ilang months po yung inabot po before po kami nakapag parang na kompleto po lahat ng mga kailangan. Pero the best thing, Renz, andito na kayo sa Germany. Ayun nga pa. Ngayon, po eh. nung dumating ka dito sa Germany, syempre, hindi naman, ang Germany hindi siya English-speaking country. Ang Germany is a German-speaking country, no? Paano ka nakapag-adjust? Nag-aral ka ba ng German? At saka ano yung ginagawa mo ngayon? Sa Pilipinas po, hindi po ako nag-aral ng German since napaka-hectic po ng schedule ko nung nasa Pilipinas pa ako. Nag-aaral ka pala nun before? Opo, nag-aral po ako pero hininto ko din po kasi yung class ko po sa Deutsch course po nun is 7 p.m. to 11 p.m. Ang klase ko po sa Pilipinas is from 7 a.m. to 4 p.m. Tapos may mga extracurricular activities pa po ako sa school so late na rin po ako nakaka-uwi kaya hindi po siya parang nag-work para sa akin. Pero teka lang, so 17 years old, natapos mo yung K-12 mo sa Philippines? Bali po sa Pilipinas, nakapagtapos po ako ng grade 10 po. And then ngayon, nag-continue ka ngayon dito sa Germany? Opo, pero dito po sa Germany, nag-aaral po ako sa Sprachschule po. Renz, may iba naman ako. Opo. Since nasabi mo, ilang years ka na dito or ilang months ka na dito sa Germany? 1 year po. Nako, alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo gumala. Pwede ko matanong, saan ka na napadpad dito sa Germany? Na-enjoy mo ba yung mga lugar dito? Opo, sobra po. Yung mga lugar po na napuntahan ko na po dito is Frankfurt. Wow. Tapos Yun yung mga skyscraper dito sa lugar na to sa Germany. Kasi isa sa pinakamaraming mga high-rise building. Opo, sa Frankfurt and then nakapunta na rin po kami ng Köln Cathedral. Yung Köln Cathedral is one of Gothic church dito sa Germany. Opo. Napakaganda niyan. Opo, tapos after po namin ng Köln Cathedral, nagpunta rin po kami dun sa Chocolate Museum po, which is sa Köln lang din po. Wow, interesting. Yeah. And then after po nun,
nagpunta rin po kami ng Hercules Castle po. Amazing. Hindi pa ako nakakapunta doon. Buti ka pala, ang dami mo na napupuntahan. Oh, in the future naman po, pwede naman po kayong makapunta po doon. Nandito lang naman po siya. Plano rin namin magpunta ng family ko doon. Ah. So Renz, may iba naman tayo. Nakapag-try ka na ba ng mga German food or ano yung practice nyo sa bahay? Yung culture pa rin ba sa Philippines ang dala-dala ng family mo na pinapractice nyo regarding sa mga pagkain dito sa Germany? Sa bahay po kasi, ang niluluto lang po namin is puro Filipino foods Puro lang Filipino. po. Opo. Talaga yung rice is life. Opo. Parang ako, rice is life. Rice is life po. Kasi ganoon naman po tayong mga Pilipino, rice is life po talaga How tayo. about yung mga, kasi dito sa Germany, may around 1,000 different broth. Opo. Ano ba yung mga tinapay na na-try mo na dito? Yung mga Falcon broth or Opo. tasty or ano yung Okay. madalas na... Ang madalas ko po kasing kinakain and binibili sa grocery store is yung Mills broth po na hinatawag po nila dito. Or- Interesting, nagpupunta ka na sa mga grocery. Opo, kasi si mami tsaka po si daddy po, nag-aalaga po sila kay baby. Kasi may kapatid ka pang maliit. Opo, meron po akong kapatid na maliit na baby. And at the same time, marami pong ginagawa sa bahay. So, bali yun na lang po yung nagiging tulong ko. Ako na po yung nag-grocery and kapag may mga kailangan pong gawin or bilhin, ako na po yung gumagawa po. Renz, nung nabago ako dito sa Germany, merong nakakataon nangyari sa akin lalo sa pagsasalita at Opo. saka yung mga narinig. Meron di bang nangyari? Share ko lang sa iyo. Alam mo ang nakakataon nangyari sa akin? Nung nagbago ko sa pinagtatrabahuan ko, lunchtime. Opo. Yung pasyente ko, syempre, bago ka kasi dito mag-main menu, may soup Apo. Ngayon yung soup, habang kumakain yung pasyente ko, ang sabi niya sa akin, Maji. Syempre, bago ako sa trabaho ko, lumabas ako, sabi ko, warte, saglit lang. Tinanong ko yung mga katrabaho, akala ko hinanap na si Maji. Opo. Tanong ko, kasi bago lang ako sa trabaho ko, Opo. hindi ko pa kilala yung mga katrabaho ko. Sabi ko, ikaw ba si Maji? Ikaw ba sa Maji? Ngayon, bumalik ko sa pasyente, sabi ko, Maji is beseptic. Sabi ko, si Maji is busy. Sabi niya, Nay, Maji! Yung pala yung pantaktak sa supe. Parang seasoning po yata Seasoning po yun. siya. Sa'yo ba, may mga nakakatawa ka bang nangyari regarding, during stay mo dito sa Germany? Meron po. Nung nag-start po ako na mag-aral po ng Deutsch course po, Ano nangyari? meron pong syempre sa Deutsch course po, pinag-aaralan po namin yung mga letters and kung paano po yung tamang pronunciation po nila. Opo. So yung INJ po kasi nila dito na pag pronounce mo po yun, sa atin po kasi iba na po yung kinalalabasan Ano ng ba yung meaning pronunciation niya? Sa ang I po kasi is pronounced as E, and then yung J po kasi is pronounced as yot. And So parang, ano siya, iyot. Parang ganun. So nabigla ka, sabi, totoo nabigla kaya po yun? ako. Opo, nagulat po ako. Tapos tinatanong ko po kung totoo po ba siya. Ganun pronunciation. Kasi may, sa atin po kasi sa Pilipinas, iba na po yung iba meaning na, po niya. parang ano siya, Opo. green meaning na. At saka yung kagaya po nung iba po na, yung hell po, Oo. kasi sa atin po, ang hell po is Sa English kasi impyerno. parang Opo. impyerno. Tapos dito naman po, iba naman po yung meaning niya. Ano yung hell dito sa German? Parang light. Light Parang po, light. maliwanag. Opo. So, since na nandito ka na sa Germany, nag-enjoy ka naman sa pag-aaral ng German? Masasabi ko po na nakaka-enjoy po siya at the same time nakaka-stress din po. Renz, ngayon, may mga kabataan or mga family na Opo. nasa Pilipinas na gusto nilang dalhin yung mga anak nila or gusto nilang i-try yung opportunity dito sa Germany. Ano ba yung mga advice nila at saka ano yung mga dapat gawin? Sa pagkakaalam mo? Ang pagkakaalam ko po sa mga students po sa Pilipinas, if ever po na gusto po nilang pumunta po dito, kailangan po nilang mag-invest po ng time dun po sa language po, kailangan nilang aralin Anong language? po. English o German? German po. Kailangan po nilang So, importante pala, kung gusto mo magpunta dito sa Germany, mag-enroll ka na ng German course sa Opo. Pilipinas bago ka makarating Opo. dito. Hanggang anong level? hanggang B2 to C1 po, ganun po. Much better B2 hanggang C1. Opo, much better po. Kasi, para at least pagdating nyo po dito is, anong tawag po nito? Hindi na po kayo mahihirapan makipag-communicate din po sa ibang tao. Interest. Ngayon, kung may B2 at saka C1 na sila, anong way
sa alam mo. Opo. Anong way ang possible nila ano? Ang alam ko po, kapag meron na po silang B1 or C1 na ay BSY and or C1 certificate, pwede po silang mag-apply for language visa and then after po nun, pwede na po sila po makapunta po Ang dito. alam ko kasi sa language visa yun nga, may BSY o C1. So ang language visa, mag-apply ka, meron siyang requirements sa German Embassy. So much better sa other information, mag-check kayo sa website ng German Embassy Manila para sa mga other information, Opo. no? So Renz, napakasaya ng kwentuhan natin. Thank you So, po. meron ka pa bang gustong sabihin o pasalamatan sa Pilipinas o nandito surrounding sa Germany? Siguro po gusto kong maging thankful po na kung ano po yung mga naging experience ko dito sa Germany. Kasi kung di po dahil po sa mga Pilipino po dito, especially yung mga friends po ni Mami, mga katrabaho po ni Mami, hindi po ako makakapag-adjust siguro ng kung paano po yung pamumuhay po dito. Kasi Dito sa Germany, no? Parang ano yung support system. opo, sila po yung naging support system ko po. And at the same time, is parang hindi po naalis sa amin yung culture po ng Filipino po. Kasi usually, ang mga Filipino po, gusto nila na lagi sila nagmi-meet or gusto. Renz, napakaswerte mo. Isa ka sa pinakamapalad na katulad ko Opo. na nakarating dito sa Germany. Alam mo naman sa Pilipinas na medyo mahirap ang buhay. Opo, May sobra gusto ka po. bang pasalamatan dahil nakapunta ka rito sa Germany? Opo, gusto ko pong pasalamatan. Una, syempre po si God kasi nabigyan po kami ng opportunity po napakapunta po dito. And then si Mami po na nag-work po siya dito and then sinikap niya po na i-petition po kami para at the same time makakuha po kami ng mga magagandang opportunities and mas maging maayos po yung pamumuhay po Uy, namin. regard sa mami mo, anong pangalan ng mama mo? Nerissa po. Hello, Mami ni Risa. Ano ko sa kanya, salute. Dahil sa hardworking ng mami mo, nadala mo yung family ninyo dito Opo. sa Germany. No? And yung mga Filipino community doon sa lugar nyo, kamusta? Dito po sa Germany po, sobrang thankful po ako sa mga Pilipino po dito, especially sa mga friends po ni Mami. Kamusta naman dito sa Germany? Nag-stay ka na, mag-almost 2 years ka na. Opo. Na-homesick ka ba? Sobra po kasi yung mga kaibigan ko po and yung mga close friends ko po, tapos yung mga tita ko po, syempre as laking tita po, syempre sobra pong namimiss ko po sila. Pero paano mo yun napaglabanan? Siyempre, andyan yung family mo. Bukod doon sa family mo, paano mo siya napaglabanan? Dito po kasi sa Lisch, Germany, nakabuo na po sila ng parang maliit na community po ng mga Pilipino. Sila pong magkakaibigan. So, nagagathering kayo? Opo, nagagathering po sila. Siguro sa 3 or more, 1 to 3 times a week po. And then after, ayun nga po, dahil nga po doon is nakakapagsaya kami and at the same time, hindi po namin nakakalimutan yung culture po natin mga Pilipino. So, Regards dun sa mga tito-tita Opo. na nasa surrounding ng family mo. Opo. Napakaswerte nyo, meron kang support system na Opo. napakaganda. No? Sila po yung parang naging support system ko para at least kahit papano po, hindi po ako ganun ma-homesick. Friends, at saka yung family niya, nakausap na namin para humingi ng permission na may interview si Renz. So itong clip na to is with With permission na po. ng magulang at ng father ni Renz. No? So Renz, nasan tayo ngayon? So nandito po tayo ngayon sa building kung nasan po yung bahay po namin. Ito yung bahay ni Renz. Pero guys, wait nyo sa part 2 ang house tour namin sa bahay ni Renz. So for now, ito muna ang life ni Renz. Guys, please isupport nyo po si Kuya Robert and panoorin nyo po tong video na to para po malaman nyo yung journey ko po kung paano po ako nakapunta po dito. And please, like, comment, share, and subscribe. Thank you! Bye-bye po! Thank you! Hello, my name is Hans. From Cavite, Philippines to Germany. Hello guys, my name is Jay. Bahado family. Nakipagsapalaran at sabay-sabay natupong sa aral ng buhay. Hi, I'm Emil. Let's go! Hi guys, I'm Earth. I'm the oldest. Tayo sama-sama't walang iwanan kahit mahirap ay My name is Robert. susuko laban lang. Hello guys, I'm Mama Jess. Welcome to our family. From Cavite tayo sama-sama't walang iwanan kahit mahirap ay hindi susuko laban lang.
vlog para ang lungkot ay maiwasan. Halina't panoorin mga eksena sa buhay ng pamilya Bahado sa Germany naging makulay. Si Robert ang haligi, work hard everyday. Si Mama Jess laging strong, pagod man all day. Mga batang masisipag mag-aral sa school, minsan nosebleed pero tuloy staying cool. Si Ernst at Emil sabay sa pag-grow. Si Dre at Hans kahit hirap go na go. Naguguluhan at naliliko kuminsan, pero super proud kasi araw-araw lumalaban. Bagong bansa kaya bagong simula. Kahit anong hirap, kapit lang talaga. OFW life, hindi biro ang naranasan, pero para sa pamilya patuloy na lumalaban. Tayo sama-sama't walang iwanan. Kahit mahirap ay hindi susuko, laban lang. We are Bahado family, from Cavite to Germany. Tuloy ang pangarap, yeah. We are Bahado family. Butin tag, ito ang aming libangan. Pamilya vlog para ang lungkot ay maiwasan. Halina't panoorin mga eksena sa buhay ng pamilya Bahado sa Germany naging makulay. Pero may isang kulang sa family figure, si Demea sa Cavite. Yes, we really miss her. Sana dumating ang tamang panahon, makapunta rito at maging kumpleto na soon. Pangarap na sabay-sabay sa hapagkainan, tawanan, kwentuhan na laging may pagmamahal. Hindi man madali ang buhay dito sa abroad, pero para sa future tuloy at kapit na kay God. Minsan may tapuhan, di nagkakaintindihan. Pamilya pa rin, hindi nag-iiwanan. Kahit pa malayo sa sariling tahanan, pag-ibig ng pamilya ay hindi matatawaran. Tayo sama-sama't walang iwanan. Kahit mahirap ay hindi susuko, laban lang. We are Bahado family, from Cavite to Germany. Tuloy ang pangarap, yeah. We are Bahado family. Kahit malayo, sama-sama't walang iwanan. Kahit mahirap ay hindi susuko, laban lang. We are Bahado family, from Cavite to Germany. Tuloy ang pangarap, yeah. We are Bahado family. Yeah, Bahado family. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Bye.